Malaking palaisipan para sa mga taga-Catanduanes kung paano babangon kasunod ng pananalasa ng super bagyong Pepito kung kailan malapit pa naman ang Kapaskuhan. Marami ang nawala ng tirahan at umaapela ng tulong. Ang sitwasyon ng mga nasalanta roon sa live na pagtutok ni Joseph Moro. Joseph. Vicky, andito tayo ngayon sa bayan ng Pandan. Isa ito dun sa hilagang bahagi, mga bayan na nasa hilagang bahagi ng probinsya ng Catanduanes. At walang ilaw pa sa ngayon. At yung ang ating mga kababayan dito ay nag-aabang pa rin ng tulong. Sa bayan ng San Andres sa kalapit ng Virac, hindi makakaila ang pinsalang dulot ng super typhoon sa probinsya. Ang mga bahay dito sa Barangay Codon ng mga bubong nilagyan ng sakong may buhangin para hindi malipad. Panorte ng Catanduanes, may ilang mga landslides kaming nakita. Papalapit ng Karamoran, bagsak ang maraming poste ng kuryente. Ang gym na gawa sa bakal sa Barangay Dariao hindi pinatawad. Nangihingi ng tulong ang barangay na maipagawa ulit ito. Yan ang evacuation center. Anong bumagsak? Anong nangyari sa mga tao? Hindi na nga Sa Barangay Baybay, Karamoran, mga residente nag-aabang ng tulong ang sumalubong sa amin. Ito ang naiwan ng Pepito dito sa Barangay Baybay. Halos wala na talagang natira doon sa kanilang mga bahay. Ang kailangan nila daw ngayon ay mga construction materials, mga yero, kahoy at syempre pagkain. So halos lahat dito kasi tabing dagat to, walang natira sa kanilang mga bahay at nangangailangan sila ng tulong. Sa bayan ng Pandan, mga na-recover ng mga nag-ibang bahay din nila ang ginagamit para mag-repair. Wala pa rin kuryente sa lugar at nananawagan din sila ng tulong sa pamahalaan. Vicky, ayon naman sa Office of Civil Defense o OCD, nakaschedule na yung tinatayang lampas 3,000 na mga GI sheets, mga yero yan at mga repair kits para dito sa Catanduanes. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.